What's up YouTube? For this video is tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng mini driving lights, fog lights, o whatsoever ang tawagin nyo dyan, basta mini driving lights yan para sa adventure natin. So this video hindi lang to para sa mga may mga adv owner ng mga sasakyan, no? Pwede din to sa lahat ng mga sasakyan, mapa-Vios man yan o kahit anong kotse. So same na application lang din yung ma-apply dyan. Basta panoorin nyo lang, ituturo ko sa inyo ang step by step at saka pinaka-safe na gawin para kaya nyong mag-DIY sa inyong bahay, kayo na lang mag-install ng mga mini driving lights sa mga sasakyan nyo. Let's go! So, kailangan muna natin i-prepare yung mga materials na gagamitin natin para maka-install tayo ng mini driving light system natin sa mga kotse o sasakyan, no? Unang-una, ang pinaka-importante is itong mini driving lights. Nga pala, ang ginamit natin is itong Zenlo X1. So, yan. 60 watts ito mga sir. Napalakas niyan. Yung mga ordinaryo kasi ng mga mini driving lights nasa mga 30 watts lang. So, itong ginamit ko, 60 watts. Mas type ko yung hindi masyadong malaki kasi ano siya, simple lang siya tingnan. Ayoko sa mga malalaking mini driving lights kasi ano siya, basta hindi ko gusto yung kanyang yung mga malalaking mga mini driving. Gusto ko lang yung mga simple lang. Yan, so chill lang. Okay, so meron tayong mini driving lights. Of course, kapag naitatanong nyo, ito yung tawag dyan, bumper bull. Yan, so yan, napakasimple lang yan mga sir. So ilalagay ko lang yung mga description sa description box para in case gusto nyong bumili, so mabili nyo agad, ano. So napaka-chill lang din. Yan, so mas gusto ko kasi sa labas talaga siya. Ayoko sa loob ko siya ilagay kasi parang matatabunan siya. So ito, type na type ko dito talaga yung plano ko. Bili ako ng mini bull bar, so kalagyan ko ng mini driving light sa itaas. Ayan. So may test natin mamaya kung gaano siya kalakas yung 60 watts na Zenlo. So meron tayong bull bar, meron tayong mini driving lights. Of course, hindi dapat mawala itong relay. So meron ng socket yan. And then yung mga wirings natin. Of course, hindi dapat mawala yung tinatawag natin na switch. So kung nagtataka kayo kung saan natin ilagay yung switch, andito lang yan sa loob. Ayan, hindi ko pa siya talaga na fix, pero yun na yung sistema natin. Yung switch na ginamit natin is domino switch. Ayan. So parang bigyan ko kayo ng idea. Yung itsura niya talaga is ganito lang. Ayan, ganyan yung itsura niya. So yung mini driving lights natin, yung switch natin, nasa ilalim lang ng steering wheel. Yan, so napaka-accessible lang yan, madali lang siyang i-handle, Okay, so of course, ano pa ba yung makailangan natin? Kailangan natin of course itong fuse. Ayan. So sa mga walang idea, yung magpapa-install ng mga mini driving lights, so mag-DIY, kailangan meron talaga tayong fuse mga sir, ha? Kasi kapag in case mali yung system na ginawa natin, etong fuse, ito yung magsisilbi na weakest point ng circuit. So ito yung masisira lang. So kaysa naman masira yung buong system, napakamahal, bibili ka pa ng mahal, So kailangan lang natin ng fuse box. Bibili ka lang ng mga 10 amperes dyan, mura lang yan, nasa G's pesos lang yan o sa mga 15 pesos. At least hindi ganun kamahal in case lang masira yung system na ginawa mo, So yan, explain na natin kung paano natin siya ginawa at saka paano natin siya napagana, So first things first muna tayo, Ang una niyong dapat gawin mga sir is pili kayo kung saan niyo ipepwesto yung mini driving lights. So kapag gusto niyo ganitong setup din, bili kayo ng bull bar. So dapat naka-setup na yung ganyan. So meron yung bolt yan dyan. Andyan, meron yung butas dyan. Dyan mo lang yung ipapalusot, Okay, so kapag nalagay mo na yung posisyon na gusto mo, yan. Dito yung dalawang ito yung dalawang wire. Tsaka ito yung dalawang ballast. Ayan, makikita nyo. Ito yung dalawang ballast. So wire natin sa MDL, meron yung 4 na wires mga sir. Merong puti. Ewan ko lang kung klaro sa inyo ha, pero itatry ko na maklaro nyo. Meron yung 4 na wires. Merong puti, yellow, merong black. Ito yung black. Tsaka merong pula. So naturally, etong sasakyan kasi nagiging 4 to kasi etong pula na wire, ito yung magiging pass light. So etong sasakyan naman natin, meron na siyang naka-install na pass light. So hindi ko na kailangan itong red. So yung kailangan na lang natin is itong yellow, puti,
at saka itong itim. So, ulitin ko lang. Ang kailangan na lang natin is yellow, puti, at saka itong itim. Okay, so ano tong tatlong wires na to? Okay, so ang gagawin ninyo mga sir, etong tatlong wires na to, kailangan natin siyang i-connect dito sa relay. So, i-explain natin kung ano yung magiging setup nito. So, eto kasi yung sa ballast kasi sir, etong yellow, eto yung magiging yellow wire, eto yung magiging yellow beam. Yung white naman, eto yung magiging white beam. Tsaka etong itim, eto yung magiging ground o negative wire. So, ulitin ko lang ha. Etong itim, ito yung negative wire. Yung puti, ito yung magiging white beam. Yellow beam, ito yung magiging low or yellow beam. Depende sa inyo kung gusto nyo maging low yung puti o gusto nyo maging low yung yellow. Depende sa inyo ha. Pero sa akin, gusto kong maging low yung yellow tsaka yung puti. Okay? Okay, so tapos na tayo dito sa ballast. Malaman na natin kung para saan itong mga wires na to. Dito naman tayo sa relay. So kapag bibigay ng relay mga sir, mas maganda kung bibili na din kayo ng socket. Ayan. Kasi mas fix kasi siya kapag merong socket. So dito sa socket mga sir, meron tayong mga coding dyan. Explain ko lang ha. Eto, sinulat ko para hindi kayo malito. So sa coding natin, meron tayong 4 dyan, no? So eto kasing relay natin, 5 pin to. So kagaya ng sinabi ko dito, etong sa ballast meron siyang pula. Dito sa relay, meron siyang 5 pin. Yung isang pin dyan, para yan sa pass light. So, nabanggit ko kanina, hindi ko na kailangan ng pass light. So, hindi ko na gamitin yung isang pin. So, ang gagamitin natin dyan is 4 na pin na lang. Dito naman, hindi natin gagamitin ng pula kasi nga hindi natin kailangan ng pass light. So, 3 ditong gagamitin natin sa ballast, tapos 4 naman yung gagamitin natin dito sa relay. So, ang matitira dito mga sir is eto na lang. Meron tayong number code, merong 30, merong 85, 86 at saka si 87. Ngayon, para saan itong mga numbers na to? So, nilagyan ko siya ng color coding mga sir para hindi tayo malito. In case lang doon sa mga gusto pang mag-DIY, yung beginning pa lang, isinulat ko to para hindi na kayo malito mga sir. So, sa 30, ganitong gawin nyo. Isulat na yung mga color coding para hindi kayo malito. Sa 30, yung color ng wire niya is black. Si 85 naman, yung color ng wire niya is green. Si 86 is white, 87 is yellow. Ngayon, i-explain ko kung para saan itong mga color coding na to. Etong si 30 mga sir, 'di ba yung kulay niya is black. Ito. Kung makikita nyo, meron siyang dalawa. Since dalawang relay yan, ito, dalawang itim na wire. Etong si 30, black. So si 30 mga sir, diretso yan sa positive ng battery. So kung iti-trace natin yan, ito yung dalawang wire. Tapos pinalusot ko dyan. Tapos dito siya lulusot. Ito na yung 30 natin. So gaya ng sinabi ko dito, dapat meron kayong fuse box. Meron kayong fuse para kapag mayroong short circuit dyan, ito lang yung masira yung fuse lang. So napakamura lang yung fuse, 10 pesos lang yan o 15 pesos. So i-connect nyo sa diretso sa positive ng battery. Ulitin ko mga sir ha. Yung relay, yung dalawang maitim dyan, yan yung 30. So rekta na yan, yung 30 rekta na yan dito sa positive ng battery. Okay, so meron na lang tayong tatlong natitira. Si green, si white, at saka si yellow. Susunod naman mga sir is etong si 85. So si 85 mga sir is naka-color coding siya as green. So makikita nyo dito, meron tayong dalawang green wires. Ito yon. So ang gagawin natin, since nabanggit ko kanina, etong ballast natin or MDL natin, meron siyang black na wire. Ito kung makikita nyo Ito, meron siyang dalawa. So yung sabi ko kanina, yung dalawa is for negative yan. So isasabay mo yan dito sa dalawang negative. Ayan, ito yung makita nyo. Nakasabayan, no? Nilagyan ko lang ng pulang wire kasi na-short ako sa wires. Anyway, green, tapos kinonect ko to sa dalawang wire ng ballast which is ang black. Dito siya, pinulusot ko siya, and then kinonect ko siya dito diretso sa negative ng battery. Yan, kung makikita nyo, yan, nakakonekta yan diretso sa battery. Now, bakit hindi ko siya kinonekta sa body ground? Kagaya ng mga bolts dito. Ayan, pwede yung gawin nating body ground kasi. Pero, mas gusto ko dito sa direkta sa battery kasi mas malakas siya mga sir kapag diretso sa battery. Ayan, so natapos na tayo dito sa 30. Ayan, which is itim. And then sa 85, which is si green, which is negative. So, positive si 30, negative si 85. Now, ang natitira na ng mga sir is itong si 86 at saka si 87.
Ngayon, hindi muna tayo pupunta dyan. Pupunta muna tayo sa ginawa nating switch. Bakit tayo pupunta dun? Kasi itong si 86 at saka si 87, yung kulay ni 86 is white. Ayan, itong dalawa. Si white at saka si 87 naman at si yellow. So, itong dalawa, apat na wires ito. Ito yung i-connect natin diretso sa relay ng ating switch. So, sa switch tayo magko-connect. Ngayon, ang problema natin mga sir is bago tayo makakonect sa switch natin, kailangan muna natin ng tinatawag natin na common wire. Okay, explain ko kasi dito usually naghihirapan yung mga nag-DIY kung saan ba i-connecta. So, eto ang gagawin natin mga sir. Kapag maghahanap tayo ng accessory wire or common wire, kailangan natin siyang i-connect sa common wire na ignition switch. Ngayon, ang nangyari kasi dito sa akin is meron akong fog light. Kung makikita nyo mga sir, ayan, meron akong fog light. Ayan o. So, naka-fog light ako. Kinuha ko na lang yung source ng fog light at saka kinonekta ko dun dito sa relay. Kung makikita nyo mga sir, ito yung ginawa ko. So, ito yung wire na galing sa fog light. Nakakonekta ito sa accessory wire ng ignition. So, dito na lang ako nakitap. So, meron na ako ang kuryente, no, na nakakonekta ko sa switch. Ngayon, etong wire na to na galing sa fog light, ilulusot ko siya dito sa pinakailalim. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang butas dyan. Tapos punta tayo dito sa loob. Okay, so balik tayo dito sa loob. Diba, naalala nyo, pinakita ko sa inyo, ito yung domino switch natin. Ito yung magiging switch natin. So, si domino switch mga sir, meron yung tatlong wire. Merong itim, brown, at saka blue. So, pakita ko lang ha. Ewan ko kung kita nyo ha. Pero yan, yung natatapat na yan yung mga wires na, ayan, kung makita nyo. Yan yung tatlong wires na, hindi lang klaro, no? Ayan, so yan yung tatlong wires na galing dito sa switch natin. Ayan, so sa tatlong wires na yan, meron dyan para sa accessory wire. So tatlong kulay yan, di ba? Blue, brown, at saka si black. So sasabihin ko na lang, etong si domino switch, yung kukonekta nyo dyan sa common wire accessory is etong blue. Matik yung blue is sa sa accessory wire yan ha. And then yung si itim naman, yan yung si high beam, at saka si brown naman, yan yung si low beam. So ulitin ko lang ha. Si blue, yan yung accessory wire. Si itim, etong si high beam. And then si brown, yan yung magiging low beam. So, kinonekta ko lang. Yan yung tatlong wire. So, kailangan nakatatlong wire yan ha. Kasi yung isang wire dyan is para sa accessory wire. Yung isa sa high beam at saka isa sa low beam. Now, ang tanong, paano kung wala kang fog light? So, saan ka magko-connect? So, eto, explain ko lang ha. Para meron kayong option. Kasi kapag wala kang fog light, malamang mahihirapan ka dito kung paano mo ko-connect. So, hahanap tayo ng ibang source ng accessory wire. Eto, turuan ko kayo. Okay, so anong gagamitin natin para malaman natin yung source ng accessory wire? Of course, gamit tayo ng test light. So, ito na yung ginamit ko. So, kapag gusto nyong bilhin ito, lagay ko lang sa description box para ma-order nyo na agad, ano? Okay, so paano ba siya gamitin? Ito, kailangan nyo lang itong clip na to, kailangan nyo siyang ilagay sa body ground or negative. So, ito lang yung gawin natin, ano? Hindi ko lang kung klaro nyo, ano? Pero, ito, iko-connect ko to sa negative. Okay, so makikita nyo yung clip ng test light natin, nakakonect yan sa body ground. Yan, kung makikita nyo dun yung natatapan sa ilaw. Tapos, para makita natin yung accessory wire, kailangan muna natin i-turn on itong ignition switch, yung accessory wire nya. Makikita nyo, ayan, so naka-ignition yan. So, ang gagawin natin dyan para ma-determine natin kung saan yung accessory wire nya is punta tayo sa fuse box nya. Kung makikita nyo sa Adventure, andito yan sa pinaka-gilid. Ayan, kung makikita nyo, ayan, sa natatapatan ng ilaw, ayan. So, dyan kayo kukuha ng common wire or accessory wire. So, example, kumuha kayo ng fuse dito. So, example, kuha kayo ng fuse dito. And then, ayan, pag kumuha kayo ng switch dito, tapos umilaw siya, tapos pag turn off nyo yung susi, tapos nag-off naman yung ilaw sa test light, ibig sabihin
yan yung accessory wire na gagamitin natin. So hindi ko natatanggalan kasi napaka-safe kasi dito, no. So at least meron kayong option mga sir, no. If in case na wala kayong fog light, so DIY nyo lang, hanapin nyo lang yung accessory wire dyan sa fuse box. So para mag-tap kayo dyan, kailangan nyo ng fuse tap. So eto sa screen, ito yung itsura nyan, fuse tap. So ilalagay nyo lang yung fuse dyan sa ibabaw and you're good to go. Tapos yung dulo ng wire, kailangan nyo siyang i-connecta dito sa blue wire ng domino switch natin. Ayan. So ayan, nakakonekta na sa akin. Kompleto na yung tatlong wire ko sa switch. Ayan, so punta tayo sa engine hood. Okay, so nabanggit ko kanina, di ba, na kumuha tayo ng dalawang wires dyan doon sa domino switch natin, yung high at saka si low. Yung isang wire kasi, yung pang tatlo, is kukuha tayo ng wire dito sa fog light, yung common wire. So tatlo yung pinalusot natin na wire dyan, and then yung pang tatlo natin na wire andito sa common switch ng fog light. So itap ako dyan, and then dalawa na lang yung wire na kukonect natin, ilulusot natin dito. So kung makikita nyo, yung dalawang wire talaga na ilulusot natin is para yan sa 86 at 87. So kung nakikita nyo, yung kanina, yung natitira ng mga wires, etong 86 at saka si 87, which is si white at si yellow. Ito yun, si yellow at saka si puti. So yan yung apat na wire na itatap na lang natin. Now galing sa natin, sa domino switch, ito yung dalawang wire na to. Kung makikita nyo, ito yung puti. So sa dalawang wire sa domino switch, i-connect natin yan sa 86, which is si puti. So ito yung dalawang wire mga sir. Ayan, yan yung high at saka si low. So nakakonect yan sa relay, ito sa puti. Now tapos na tayo dito sa puti, sa green at saka si black. Yung natitira na lang natin is etong yellow. Kung makita nyo mga sir, ito naman si yellow ng mga wires, kailangan natin siyang i-connect dito sa ballast. Now ang natitira kasi si ballast is meron tayong natitirang wire dito na yellow at saka si puti. So ida-direct lang natin yan, yung dalawang wire ng relay, i-connect mo dito sa yellow at saka si puti. Ayan. So yan lang yung system natin para makompleto yung mini driving lights natin sa sasakyan. So para patunay lang na gumagana yung system na ganon, ito turn on ko ha yung mini driving lights natin. Okay. So hindi ko pa na-fix ha, i-fix ko pa itong posisyon ng mga wirings natin. Ayan, so ito yung switch natin. Turn on ko lang yung accessory wire. Ayan. So pindutin ko lang itong low beam ko. Ayan. Naka low beam na tayo sa domino switch, and then ito yung ilaw nya. So yung low beam na pala natin is ginamitan natin siya ng yung combination ng puti at saka yellow. So parang yellowish siya, no? Yan yung low beam natin. So yung high beam naman natin is gugamit tayo ng eto. Pindutin ko lang to. Ayan, so naka high beam tayo. Gagamit tayo ng pure yellow. Ayan. So kung makikita nyo, pure yellow yung ginamit natin. So bakit hindi ako gumamit ng puti? Simple lang mga sir, kasi yung headlight ko kasi gumamit na ako ng LED dyan. So puting-puti yan. So medyo kasi siya, hindi siya magdadagdagan yung lakas kasi nga puti na, tapos magdadag pa ako ng puti ng sa MDL. So mas maganda nung combination ng yellow, puti at saka pure yellow. Ayan. So ganyan lang yung simpleng setup natin para sa mini driving lights natin mga sir ha. And then mayang gabi, check natin kung gaano siya kalakas. Alam niyo naman ba sa mga product ng Zenlo is siya, napakalakas niya, no? Even doon sa ko nga lang, sa scooter ko lang, 30 watts lang yon, pero napakalakas niya, no? Ayan, so 60 watts yun mga sir ha, yung Zenlo X1 natin. So itry natin gaano siya kalakas ngayong gabi. Okay mga sir, so alas 7 ng gabi, it's a perfect time para i-test natin yung gaano kalakas itong mini driving na Zenlo X1 na nabili natin. So tara, try natin. Yun oh. Grabe, ang lakas naman yan. Grabe oh. So hindi ko pa na-adjust yung kanyang tutok ng kanyang MDL, pero kita nyo naman grabe ang lakas. Dito sa sa loob, napakalakas na talaga. Partida pa, hindi pa nalinisan tong natin, windshield natin, tapos naka 80% yung tint. So high natin.
Yun, no? So, yellowish pa rin, no? So, yung high ko pala is a combination ng yellow at saka white. Saka yung low natin is pure yellow. Yun, no? Napalakas talaga, mga sir. Yun, no? So, perfect na perfect pang ano natin. Pang buffer natin sa mahina nating headlight. So, yun lang, mga sir. Hopefully, meron kayong natutunan kung paano yung safe na pag-install ng ano, DIY kumbaga ng mini driving lights. Kahit anong brand pa yan ng mini driving lights. So, ganoon lang yung ano, pag-install. So, hopefully, ma-DIY nyo na para malagyan nyo na ng mini driving lights yung mga sasakyan nyo. So, kung mayroon kayong mga tanong, mga sir, comment nyo lang sa description below, tapos babasahin natin yan lahat. So, hanggang dito na lang. Ride safe sa ating lahat.